Magandang araw kabayan, si Dupon po ito ng Dupon Balikbayan Box. First of all, Happy Mother's Day po sa mga nanay at tumatayong nanay, kahit lalaki, tomboy, bakla, basta po nanay. Basta po tumatayong nanay po ng bahay at tumatayong ilaw ng tahanan. Salamat po sa inyo sa pag-aalaga nyo sa inyong mga anak at pati na rin po sa inyong pamilya. I-announce po natin ang ating update para sa May 13 na shipment. Ang estimate po na arrival sa Manila Seaport ay July 14. Ang estimate naman po sa Cagayan de Oro Seaport ay July 21. Cagayan de Oro sa Cebu Seaport ay July 21. Sa Cagayan de Oro naman po ay August 12. Ang susunod po na shipment ay para sa May 20. Pagkatapos po ng May 13, meron po agad tayo ng May 20. Ang sa Manila po ay July 21. Ang estimate naman po sa Cebu ay July 28. Ang estimate naman po sa Cagayan de Oro ay August 19. Ang mga drop po natin ay meron po tayo diyan sa may KT, sa may Mason Road. Ang pangalan po noon ay Tinda Filipino Store. At meron din po tayo doon sa may Conroe. Mayroon mga Pilipino, mga customer natin dyan. Dumadami yung customer natin sa Conroe. Pwede po kayo mag-drop dyan sa Pinas Asian Store. Hanapin nyo lang po yung box natin doon. Yung po ang gamitin nyo replacement box. Or pag magdadrop po kayo, agahan nyo po ng, bigyan nyo po ako ng advance info na magdadrop po kayo para po abisuhan natin yung bantay doon sa tindahan o yung may-ari na si Joel. Joel Martinez po ang may-ari ng Pinas Asian Store. So, kausapin niyo po siya, bibigyan po kayo ng resibo ng para sa pipilapan niyo po. Huwag niyo pong kakalimutan pilapan ng buo ang lahat. Kung may kulang po, pwede niyo po i-text back na lang po para malagyan ng laman katulad ng mga telephone number, alternative contact number. Kailangan po kasi yun. Yung isa po, yung sa may KT, sa Tinda Filipino Store, ay ganun din po. Pwede po kayo mag-drop doon. Bukas po yun ng 9 a.m. until 8 p.m. Ganun din po yung sa Conroe po. 9 a.m. until 8 p.m. bukas po sila. So, may grocery yun. Meron ding restaurant. Pwede kang kumain. Doon sa may Conroe, yung Pinas Asian Store. Maraming mga variety ng mga supply na pwede nyo bilhin sa parehong store, sa Tinda Filipino Store at sa Pinas Asian Store. Yung mga favorite nyo po na nagkikrave po kayo, meron po sila doon. Pag bibili po kayo ng empty box, pwede nyo rin pong i-advance yung form, hingin nyo na po sa kanila. Pero sa tingin ko, humihingi yata sila ng down payment para doon kasi kapag may resibo ka na, may hawak ka na form, parang bayad ka na. Kaya humihingi sila ng down payment para doon. Pero okay naman, kunin mo lang bumili ka lang ng empty box, tapos kapag you pick up na, saka ka na hihingi ng resibo dahil bibigyan ka talaga nun dahil pasasagutan sa iyo yung form na yon. Pwede kang bumili rin ng mga empty box sa ating mga agent na lagi namin pinopost. Yung mga schedule po, nandoon po yun. Yung mga agent kung saan ka pwede bumili, kung saan yung malapit. Kontakin niyo po sila, dideliveran po nila kayo. Kapag nasa biyahe po sila, i-deliver po yan sa lugar nyo. Kunyari, nasa bandang Pearland kayo, yung nasa Pearland na agent ay pwede kayong deliveran during pick up nila. Hindi po kayo magbabayad ng delivery fee, yung empty box lang po ang babayaran nyo. Kaya po hindi natin maididemand na kunyari gusto mo bukas na, gusto mo within 3 days. Hindi po kasi mas mahal po yung delivery fee kaysa sa empty box. Kaya wag na kayong maningil wag na kayong mag-isip na maniningil ng delivery fee ang agent natin kung magdi-deliver sila ng empty box. Pero nasa inyo na yan kung gusto niyo po mag-tip sa kanila dahil dineliver ka agad. Kasi ako usually kapag nasa area ako dahil ina-announce ko kung nasaan ako, biglang mayroong magpapadeliver sa lugar na yon, sinaside sweep ko na, magsiswing na ako para i-deliver ko doon. Kasi nandoon naman sila. At pwede naman po i-deliver yon sa bahay nyo, sa may front door nyo, katulad ng ginagawa ng mail nyo, ng Amazon, mga ganyan, ng FedEx, ng eBay, i-deliver lang sa pintuan nyo. Pwede naman po ganun, i-deliver sa pintuan nyo. Kausapin nyo lang po yung agent kung sino magdi-deliver at bayaran nyo lang po sila ng advance by Zelle or gusto nyo iwan nyo lang po yung bayad sa under the doormat. Ipakita nyo po sa kanya paano nyo po nilagay. Baka mamaya ibang pintuan ng bahay mapunta nila kasi minsan may kapareho ng number pero magkaiba pala ng street.
At ang Google, ang tinuturo yung isang bahay na yun. Naranasan ko na yun siguro mga 4 na beses na. May mga subdivision kasi na bago pa, tapos may pare-pareho sila ng numero. Parang ano nga mali yata yung diskarte na gano'n. Dapat kahit magkaiba kayo ng street, dapat magkaiba kayo ng number. Kung isang subdivision lang kayo, dapat gano'n. Yung mga ato, other brand po, nagtatanong po sila. Marami po tayong mga iba't ibang box na napipick up ngayon kasi hindi daw sila napipick up ng weekend at meron daw hindi nagpipick up ng after 5 at meron daw hindi daw nagpipick up ng tawag yan ng overpack na box, yung oversize, hindi raw pinipick up. Kontakin niyo po kami. I-pick upin po natin yan kahit ibang brand po yan. Huwag niyo lang po i-extend. Kapag in-extend niyo po kasi malulugi ka ng medyo malaki kasi sinusukatan niyo na per inch. Kaya mas maganda, huwag mong i-extend yung box mo. Kung mabubuntis siya, buntis lang siya. Pero huwag yung in-extend mo siya na yung flap mo tinaas mo na para lang magkaroon ka ng extra na maisakay mo yung tawag diyan. Usually yung mga car seat ng bata yun ang nilalagay nila. Kung gaganon niyo, doblehin niyo na lang po yung box kasi pagka lumampas na yan ng mga 5 inches parang bumili na ng isa pa, para ka nang ship na ng isa pang box tapos bitin ka. Doblehin mo na, pwede yung pagduktongin nyo. Meron po tayo niyan sa YouTube at meron din sa reel natin kung paano pinagduduktong. Yung flap po, ganyan ang pinagko-cross. Hindi yung shoot lang ng gano'n kasi nabubunot yun. Kailangan i-ganyan nyo po, i-cross yung mga flap. Tapos tetaypan, hindi po nabubunot yun. Meron yung height limit na 50 inches lang kasi nga 25 lang ang height natin ng empty box. Kapag pinuno nyo po, hanggang 50 inches lang kasi nga 25 plus 25 is 50 inches. Wag niyo lang pong titipidin sa tape kapag pinagduktong niyo kasi yung pinagduktungan malambot yun Kaya kailangan i-tape wrap niyo po mabuti para hindi siya lulundo-lundo at mas maganda madagdagan ng tibay kasi ang box natin design siya para hanggang sa 25 inches lang. Kapag tinaasan mo pa ng sobra ay wala yun yung strength niya. Ngayon dahil pinagduktong mo siya, yung gitna niya maaring lumundo kaya kailangan i-tape mo ng mabuti. Pero hindi mo mabubunot yung pag tinape mo mabuti. Kaysa sa yung sinushoot lang. Hindi kasi kami nag-i-strap dahil yung iba nag-i-strap. Karaniwan kasi pag nag-strap nakakapunit ng box kasi may lugs yun Tsaka meron yung hinang naman na pinagduktungan. Yung matalim yun Kapag nadikit sa isang karton o katabi na ini-slide ng gano'n, punit. Kaya mahirap. Ayaw namin ng gano'n kasi gusto namin dumating yung box nyo hanggat maaari ay mukhang regalo talaga. Yung maganda pa rin. Yung umalis siya, ganun pa rin siya dumating. Kung meron mang konting kupi, siguro dahil nga sa pag-handling ng kumabigat o medyo mahirap i-move dahil dumidikit sa sahig. Dahil yung iba kasi duct tape ginagamit, dumidikit sa sahig yun. Mahirap i-move yun. Pag tinutulak mo, lumulubog yung kamay mo. Kaya kailangan mas maganda yung advice namin na clear tape ang gamitin mo dahil pag tinulak yung box mo, slide lang siya. Hindi sisira, hindi nakukupi yung box mo. Mas maganda po yun. At yung mga fragile po, paulit-ulit po natin na sinasabi na kahit na kasi may bago na naman kaming customer na nagpadala daw siya sa ibang company, basag-basag daw yung mga gamit niya. Pati daw yung cellphone daw na pinadala niya. Sabi ko, paano mo ba nilagay yan? Pinalot daw niya ng damit. Hindi po enough yun. Hindi enough yun. Kasi ang usapan dyan, kung gusto mo talaga makasigurado na matibay yung ginawa mong hard casing para diyan sa mga babasagin mo, subukan mong tayuan. Kapag sigurado kang hindi masisira pag tinayuan mo, yun ang sure na matibay. Kasi no weight limit tayo, mapapatungan talaga yung box mo. Kung magaan naman box mo, okay lang, nasa taas yan. Kung isang cellphone lang laman, tapos ang buong box, okay lang yun, nasa taas yun, hindi yung mapipisat. Hindi mo mapapatungan. Pero kung mabigat yung box mo or medyo maaari talaga mapatungan yun. Kasi mahirap yung bitbitin para ilagay pa sa pinakataas. Doon magkakasama sila ng mga mabigat sa baba na level. Imagine mo yun, 4 pa na box papatong sa box mo. So, kung no weight limit, lahat kayo puro mabibigat. Yung pangalawa na papatong sa'yo, mabigat. Tapos yung pangatlo, medyo magaan lang konti, pero mabigat pa rin. So, kailangan tibayan nyo po yun. Yung lagi namin ginagawa na tip na libre naman na nakukuha sa mga coffee shop o kaya sa mga grocery, yung
milk crate, yung lagayan ng gatas na ano na mga galon-galon. Ano 'yun? Square siya, meron siyang ano, merong blue, merong gray, may red, may black. Pero usually makikita mo ay black. Lalo na kung sa Starbucks ka kukuha sa likuran nila, itinatapon nila 'yon. Pwede mong kunin 'yon, libre 'yon eh. Sabihin mo lang doon sa ano para hindi ka magmukhang magnanakaw. Sabihin mo sa ano manager o kahit sinong crew doon na kung pwede ba kumuha kahit isa. Doon mo ilagay yung mga fragile item mo. Matibay 'yun kahit tumayo ka, hindi 'yun masisira kasi napoprotektahan ka. Yung pagbabalot din pala ng fragile, wag naman yung ah, hindi na siya ano, hindi na siya ano to? Hindi siksik. Kailangan hindi umaalog. Kailangan maganda yung pwesto niya. Yung hindi siya nauumpog-umpog, ganoon. Kasi meron kaming experience na ganoon. Yung customer ang pinadala niya, kalahati lang yung box, kalahati yung mga babasagin niya, tapos kalahati wala. Eh, ang mga box, alam niyo naman po, pagka binaliktad namin yan dahil lalagyan ng seal tape, babagsak sa kabila, tapos babaliktad rin ulit, babagsak naman sa kabila. Maaring dito, maingatan nyo na dahan-dahan baliktarin, pero sa Pilipinas, kahit sulatan mo pa ng fragile yun, lagyan mo pa ng maraming sticker, kung gano'n na umaalog-alog, eh wala yun, hindi natin mapoproteksyonan yun kasi wala siyang ano eh, wala siyang sinasandalan. Kailangan meron siyang cushion kahit saan pwesto. Tapos may hard casing. Yung ginamit kasi noon ng kabayan, eh binabol wrap lang niya, tapos ilagyan ng damit. Walang matigas na napoprotekta. Talagang pag binaliktad mo, naguumpugan yung mga gamit niya na mga mabasagin. Yun ang nakakabasag, yung naguumpugan na sila. Kasi buong buo yung box niya. Nung nakita ko sa picture, buong buo yung box niya. Pero yung laman, eh may mga nabasag, siguro dalawang plato. Eh paano? Syempre, yun yung nasa unahan, kaliwat kanan. So, dahil siguro pag binabaliktad at tinatayo na naman, yun ang nasisira. Tapos, dahil nga kalahati eh. Kalahati, walang laman, kalahati meron. Pag yun, blug, bagsak sa kabila, bug, bagsak sa kabila. Hindi yun protection. Kailangan i-hard casing mo talaga. At huwag po tayo makakalimot na ilagay ang contact number. Dalawa po ang ilagay nyo para makatulong po sa delivery team. Pagka meron po kayong landline lang, hanapan nyo po kayo ng paraan na meron may cellphone po sa bahay nyo, kahit kapitbahay nyo pinagkakatiwalaan, nakokontakin. Kasi kailangan po natin yon kapag delivery. At yung mga nagpapadala ng mga, wag po kayong magtatago dahil yung mga box na hindi nyo nilalagay yung pangalan ng sender at telephone number at address, yun po ang pinaka-target sa visual inspection ng mga custom. Kapag nag-check sila, visual muna, nakita na, walang pangalan, walang address, baka illegal lang naman ito, baka meron tong droga, ganyan-ganyan, baka may baril, may mga bawal. Visual test pa lang yun kasi nakikita niyo na wala kang nilagay. Parang ano to, secret admirer nagpadala kapuntang Pilipinas tapos nagbayad siya ng ganitong presyo, ang labo naman niya. 'Di ba? So, yun, kailangan mong isulat talaga para trusted ka agad ng ano ng custom. Kahit move yan kasi okay yan. Move yan, ganoon. Salamat po sa panonood at sana po ay may natutunan ulit. May 13 natin, Manila Seaport ay July 14, ang sa Cebu Seaport ay July 21, sa Cagayan de Oro ay August 12. Kung metro lang po, Metro Manila, Metro Cebu, Metro Cagayan de Oro, 1 week pa lang na-deliver na yan. O kaya 1 to 2 weeks. Pero yung mga province, syempre maaga-adjust tayo kasi nga kailangan nyo ng timing para pupunta doon, nasasabay-sabayin kayo, na nandoon din kayo, yung mga kasamahan nyo, mga kasabayan nyo, kunyari, meron sa Pampanga, sa Tarlac, sa La Union, papuntang Ilocos. Kung lahat kayo available ng araw na, i-deliver na nila yun, sasama na. At ite-tape wrap nyo po yung box nyo ha, kasi kapag umuulan po, ayaw nilang ituloy deliver. Pero yung mga naka-tape wrap, kahit mabasa yung delivery team, nagdi-deliver sila. Kasi nga, inisip nila, yung box okay naman, safe naman. Mas marami sila may deliver, mas maganda. Salamat po sa inyo. Happy Mother's Day po ulit sa mga nanay dyan at nanay-nanayan. Hanggang sa muli, dito po sa Houston, Texas, si Dupont ng Dupont Balikbayan Box. Salamat po sa panonood.